Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Aldaw kitang Bartes kunyan. Uring aldaw kan bulan na Abril 30 taon 2024. Mga tugang giraray hatod mo sa indo ang mga baretang amay na maantabayan sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakamping Network News. Dahil po kita lang tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi, Partido area, siliman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News, nagpo-broadcast on-air, online, hali po rin sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Barang ko si Iban Bulawan sa lado technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta sa lado nasyonal, siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may ginigibong mga lakdang ang gobyerno para makontrol ang presyo kang kuryente sa tahukan halangkaw na demand kay ini. Sigun sa Presidente ng Pilipinas, nakatutok ang gobyerno para malitirmineran ang mga nababagay na estratehiya asin dapat gibuhon sa mga naipiglalauman na sitwasyon. Kabali sa tinututukan kang gobyerno, iwan supply kang kuryente apura pa sa presyo kani na posibleng maglangkaw huli sa bigla na paglangkaw kang konsumo. Matandaan, kanakalis na simana, ipinasiraron sa yellow alert as in red alert ka National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. At nagkapira mga planta sa nasyon, uliman sa paghimpis kang reserbang enerhiya. Dinhuli ka na sinabi ni Marcos na pigtutulod kang gobyerno ang NGCP na magbugtak din na mga dagdag na transmission lines para sa seguridad kang enerhiya sa interong nasyon. Designado entero si House Speaker Martin Romualdez sa kawaran aksyon. Naginigibo kan Department of Agriculture, siniban kan Department of Trade and Industry, mapanapit sa ginigibong pag-aaprobitsar ka mga abusadong trader as in middleman na nagresulta sa grabing paglangkaw sa presyo ng mga markalon sa merkado. Sigun kay Romualdez, siya namumundo na mayong ginibo ang mga opisyal kan duwang ahensyang ini kang gobyerno tanggaling tulos na masimbagan ang problema sa pagsipa kang presyo kang basic commodities. Apura sa kahagadan, ning karagdagan na pundo tanggaling mahipluan ang buffer stock, nagarong kayo panghaluyan ang resulta, ang inahanap subot nindang kasimbagan, gibuhon, pababaon ang trend kang presyo kang mga produkto, asim pugulan, ang pahiging mapag-aprobitsar ka mga traders, pati naman mga middleman. Kinawandupan ni Romualdez, pakumpastante ang long-term solution, takaling solusyonan ang harayong diferensya kang presyo kang farm gate, as in retail, ulit tagaronggayo nakukulgan ang consumers, pati na ang mga panatanom, asin mga parasira. Makikipag-koordinar si Speaker Romualdez sa mga sekretary kan DAS and DTI, takaling istrikto maimplementar ang mga polisiya pati daan pigatalaan kang lay arog kang Price Act takaling day na makapambiktima ang mga grupong impulto sa profiteering. Mientras tanto, sigunban kay Committee on Trade and Industry Chairman Ferginel Beron, inutil ang mga opisyal kan DIAS and DTI uli sa ibungkan sa indang prosecution as in adjudication powers dahil ninda mapanimbag ang mga abusadong middleman as in man mga trader. Nangapunan si Senador Risa Ontiveros sa Department of Foreign Affairs, nakanselaro na ang pasaporte kampuganting si Apollo Kibuloy. Ipinahig ni Ontiveros na imbes na magpiling sa Senado o sa mga korte, sige ang record ng audio message na garonggayo nang iinsulto pa sa kakayahan ng gobyerno na siya masusog. Ini dahil dapat na tugutan na mag-asir alagad angat sa naman ang gobyerno na ubuson ang gabos na paagi tanganing istriktuhan ang sayang mga hiro. Sa mga nakalis na entrevista, sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na oras ang sarong pasaporte na kansilar
Ini sarong red flag para sa anuman aplikasyon sa gabos na DFE consular offices sa laog asin luwas kan Pilipinas. Paliwanag pa ni DASA, ang kansiladong pasaporte bigi-report sa parehong Bureau of Immigration asin sa Interpol office sa Pilipinas. Pagkatapos ipinapaaram kang Interpol PH ang Interpol HQ kung saan kaibanan ang kansilar na pasaporte sa alert system ka mga international na control na may control sa mga linderos. Tinawan doon pa yung tuberos na ang tulong victim survivors na nagtaon ng testimonya na magkikibroy sa pagdangog kang Senate Committee on Women hearings mga foreign nationals. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang 11 maglampas. Ang alas 5 ng pagkaga sa iba pang baritang ko dyan sa Radio Nacional. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bilog na ang sayang suporta para sa mga bagong pulis kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM basta mantenido sa naman ang mga ini na sincero sa sayan na mga responsibilidad. Sinabi ni Marcos sa sayang pagtaram sa ginibong graduation ceremony kan BPBPRC Batch 2023-01 Classes Alpha Bravo Bakas Lipi ubang sa Buro Kapulisan Sandigan ng Lipunan Pilipino sa para Maguindanao, Kasugma. Mientras tanto, sinabi pa ka Presidente sa mga bagong graduadong police officers na pigilauman niyang baging representante mga ni sa tranquilidad asin mga pagbabago. Sigun sa Presidente o sigun ban sa Presidential Communications Office, ang bakas pili kung pwesto ng 52 na individual halis sa Moro Islamic Liberation Front asin 50 mangkika sa Moro National Liberation Front. Sinda ang enota grupo halis sa MILF asin MLF na badaog sa kapulisan sa rarom kan Bangsamoro Organic Law. Sa iba pang detalles ka mga barera niya tungunan, binulis sa parati na kakansilar ang face-to-face classes dara ka matinding init hilagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ibalik ang school calendar sa Hunyo sagkod Marso. Sigun kay Zubiri, dapat magiruna tulos dili ang Department of Education pati naman ang Commission on Higher Education asin ibalik ang pre-pandemic calendar ngunya na paabot na school year imbes na luway-luway na pagbalik sa school year 2025-2026. Tinawan doon ni Zubiri, peligroso sa salud ang matinding init kaya dapat maiiwas digdi ang mga paratugdo pati naman mga estudyante. Dagdag pa kan Senate President na binawi naman niya ang Senate Bill number 788 na isinunad sa pag-upon kang 19 Congress na nag-synchronize kang school year na mapon sa bulan kan Agosto. Aktualmente sinabi ni Zubiri ka nagpon ang pagsususpender kang klase huli sa matinding init kang Abril 4, kabilugan 4,000 na mga eskwelahan. Ang nagsuspender ng face-to-face class asin nagbalyo sa asynchronous asin distance learning modes. Mientras tantong kang Abril 12 nasa 7,000 ng mga eskwelahan. Sinabi man kan Department of Education na nagpapautubili ni mga lakdang tangaling luway-luwan na mabalik sa pre-pandemic school year na binago kan taon 2020 o liman sa pinatub na lockdown tangaling labanan ang pagkuriyat kang COVID-19 public health crisis. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:14 ang oras siya tungkol dyan at yan po at bayanan ng mga live report magali sa mga pagriban nato sa lawas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta nato ko dyan sa Radio Nacional, pigbulgar ni Antique Governor Rodora Cadiao na sinuntok ni dating Tobias Mayor Ernesto Kajanlangit ang Vice Mayor niyang si Jojo Fournier may koneksyon sa pagbariwas ng mga food packs. Ipinahag ni Cadiao sa report ka Manila Bulletin na nangyari ang insidente kan Lunes o kasubang aga Abril 29. Inabagan subot ni Mayor Kajanlangit si Vice Mayor Fournier sa police checkpoint. Pinakumpiskar kan alkalde ang mga food pack asin sinapuyong ang vice alkalde
na tinamaan man sa sayang panga. Sigun kay Kadyaw, hinagad na kan Vice Alcalde o hinagad ka mga kan Vice Alcalde ang mga food pack halis sa Department of Social Welfare and Development para man sa mga constituentes na di nakakuha gikan sa mayor. Nangapuno man si Kadyaw sa iba pang alkalde sin vice mayor duman sa probinsya kang Antique na maging kalmado sana sinibitaran ang mga diringkilan politikal lalo na sa state of calamity ang probinsya hulikan El Nino. Aboton sa Sanggatos na Baruto, ulunadang pandagat, ang nakatalaan na mapalaban sa Regata of Solidarity o sa larong paglalayag sa ikalawang pagkakataon sa pag-iiwanan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa maabot na Mayo 15. Ipinahayag ni Aten to Coalition Co-Convenor as in Akbayan President Rafaela David. Pinaplano nindang mabugtak ng mga markers o buya sa Baho di Masinloc o sa Escaboro Shoal. Sigun saya, ang sinambit ng Solidarity Regata maserbing nagkakasarong kurahaw ng WPS. Pagrurugaring ng Pilipinas asin dapat na mamantinir ang integridad kang teritoryo kan nasyon. Kamali sa mga partisipar, ang duwang mayor na Baruto, na mga sibilyan, napapartisiparan kan sampulong saradit na Baruto na sarabay na malaya gikan Zambales. Nakatanaan, magbariwas man ang grupo ni mga supplies arog kan petrolyo sa mga parasirang Pilipino. Nalaapitran kang kabuhayan o ang kabuhayan resultado kang paragos na pangaharas kan China. Apur sa exclusive economic zone kang Pilipinas sa Palawan, ang Baho di Masinloc na sa 124 nautical miles gikan Zambales, kabali sa piga-aragawan na mga isla kan China asin sa Pilipinas kung saan ipigaalaw parayo ang mga parasira digdi. Ang grupo irot naman nagkondusir kan civilian lead mission sa WPS kalagtalikod na Desyembre 2023. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. 17 minutos na magtuga makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga at yan po ang mga live report halos sa mga pagkaliban nato sa luwas sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Martes, Abril 30 taon 2024. Sa iba pang barera sa Radyo Nacional, nadakop na ka mga autoridad ang mayor na gunman sa pagligidar o paggadan sa radio broadcaster na si Juan Jumalon na basbistado bilang si Deji Johnny Walker. Kasubang maumagahon, sigun ki PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Pajardo, ang arestadong sospek binistong si Julito Mangumpit alias Ricky. Sa kusog kang warrant of arrest sa kaso murder, binitbit si Mangumpit sa Dipolog City, alas 3:10 nin maumagahon, kang pinagsarong pwersa kan Misamis Occidental sa Zamboanga del Norte Police. Ang pwersa sa paggadan ki Jumalon, broadcaster asin may saliri kan 94.7 Gold FM community radio station sa Calamba, Misamis Occidental. Igwapang 8 warrant of arrest ang suspect sa mga kasong murder, frustrated murder, direct assault at pagbalkas sa Republic Act 9165. Ero kali, naristan naman karakterikod na Marso ang duwapang pagiripa ni Mangumpit na magpinsang sinda Boboy Sagaray, Bungkawil alias Boboy asin si Rinante Sadya Bungkawil alias Inteng. Sabi ni Fajardo, ang tulo anas miyembro kang Gun for Hire Group. Sigun saya, sa pagkakadakop kay Mangumpit, accounted for na ang gamos na suspect sa brutal na krimen para sila mapalimbag. Matandaan si Humalon, linaog asin binalil, mientras nagpuprograma, asin naka-live stream pa sa sayang residensya sa barangay Don Bernardino, Niri Calamba, Misamis Occidental, kalagtalikod na Nobyembre 5, 2023. Sa ruhalang kono, opisyal kang Department of Transportation ang nag-agi sa EDSA busway kasi nagbalga sa number coding. Basado sa report ng Metropolitan Manila Development Authority, nakiulay na day na sampito ng pangaran kan dinakop kung saan ini may posisyon bilang Assistant Secretary sa DOTR. Ang nakiulay na opisyal day na binisto nag-agi sa EDSA busway lunad ding sarong SUV. Kang si taron ini nagpailing ning Assistant Secretary o nagpabistong Assistant Secretary ka DOTR asin igwasubot siyang exemption sa EDSA busway. Alagad may pagbalga pa man giraray sa number coding na may multang 500 pesos.
Dainap natigitan ng opisyal sa pag-agi sa busway huliban sa ipipresentar na exemption gikan sa DOTR. Partikular na nasitar ka mga tawan kang Highway Patrol Group as in MMDA ang opisyal sa northbound kang EDSA busway sa parte kang Ortigas Avenue. Sikun sa inisyal na o sa nainot na regulasyon na pinalabas kang gobyerno, ang mga kaagi sa laman sa EDSA busway, iyo ang mga city bus, ambulansya, fire trucks, police vehicles, asing convoy kang Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, pati naman Chief Justice. Alas 5:21 ang oras siya tungkol niya matugang. Tanggal sa pwesto ang duwang pulis na magkarelasyon. Maging ang sa mga rinulukong agom na parehong pulis. Patandaan, dadakop ang duwang pulis sa saindang mga kanya-kanyang agom na nagkakaigwa ng milagro sa laukan sarong bihikulo sa sarong parking kan mall duman sa Calamba, Laguna. Sigun ki Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, yaw na sa restrictive custody ang tulong pulis, mentras tantong nabalilman ang nabalil na pulis presente na ka hospital arrest. Sigun sa iya, ang apat na mga pulis ipinasararam na sa pre-charge investigation asin mahampang sa mga kasong administratibo pati kriminal na pwedeng ikatanggal dagos din na serbisyo. Kasunod kini nagpagiramdam ang PNP sa kabos na miyembro na mag-akto ng tama basado ba sa sidang mandato asin duwang magkarelasyon na pulis kan mabistusindak ang kanya-kanyang agom na nahulog man sa pamabalil sa rueda kan bihikulo. Mentras ansaro sa mga ini nabalil sa braso kan sa iyang saliring misis matapos magtagbang gikan sa kotse. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko matugang alas 5:23. Sa satuyo mga bareta kung dyan, aramon tamo ng mga bareta magaling kung dyan sa lawas. Pasayro ng jeep gadan. Teka muna. Sanggo na ang panlunsod kandaga makrear danin fact-finding team para imbisigaran ang sadang mga sadiri. Ini may koneksyon sa mga aligasyon na nakaparaman sa surat ni dating Vice Alcalde o Vice Presidente Leni Robredo. Report na yan! Haliki, Maiko Garcia. Maiko! Pagpunan na ang fact-finding investigation kadakod sa pinadarang konfidensyal na surat ni dating Vice President Leni Robredo sa mga miyembros kansang gudang panglungsod Kanaga, partikular si Pamosong Annex 2, kung sa'y na-mention ang magkakapirang opisyalis pati ang alkalde kan syudad Kanaga sa pahay ni Vice Mayor Nene de Asis. Sa indanang sinasaro-saro si mga serious issues, major concerns, taunang binilang na inot na tig-call out bago pang 2022 elections. Huri nindang urulay kan Disyembre 2023 duman sa opisina kang Angat Buhay NGO duman sa Manila. Sinabi ni De Asis na ninulita confidential na surat na pinadara ni Robredo, confidential man ang sainang kasimbagan. Pribadong itatao ang resulta ng investigasyon na ipapadara ang nakapalaman sa dating Vice Presidente. Pinag-aksyon na naman daan ninda ang concern ni Robredo si mga personang involved sa dosing pa ng surat na pag-ulayan si issue ng korupsyon, pag-receive ng SOP, sinasa 2% na payola sa koleksyon kang STL Weteng. Magkakapirang opisyal man ang na-mention na kabali sa pagmamanipula kang bidding, lalo na sa mga infra projects. Sa surat kang dating Vice Presidente, nakapalaman na kadaklan sa mga involved na major issues, mga ilihidong opisyal. Alagad sa pahay ni De Asis, sinda-sinda na mismo ang maimbestigar. Kung paano ninda gigibuo niyan, may estratehiya naman daang ginibo ang binuong fact-finding committee. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo.
Lalaki gadan kan bahulog sa motorsiklo duman sa Banuan kan Buhi Camarines Sur. Report dali kay Junel Cuba. Junel. Kadaanan sarong lalaki matapos na ni mahulog sa sarong motorsiklo sa Banuan kan Buhi Camarines Sur. Sa investigasyon kan mga autoridad, nangyari ang insidente bandang alas 2:55 magumagaon sa tumada sa parte mismo kanda zona 1 Barangay Santa Justina Buhi Camarines Sur. Napadaramanda na ang tsuper kanda nasambit ng motorsiklo iyo si John Eli Manaog, 20 anyos, soltero, tarong estudyante, mayo ng lisensya sa pagmamaniho sa Kadabanda sa zona sa isa Barangay San Juan, Iriga City. Pinagmamaniho ka rin ang sarong Yamaha Mio 125 MC na may plate number 95 8 ENC asin suno ka rin ang sarukmanda na nagangaran na Johnny Pintura Namoro kana San Juan Roger Namoro Junior Pintura 27 anyos, soltero, sarong crew kana Halo Mingo Iriga City asin na tagadamanda sa San Juan Iriga. Anda nasambit ng mga biktima anda parehas tubot nakadunad sa nasambit ng motorsiklo. Alaga da pagkaporganit sa may lugar kanda sa South Pinapuy Camarines Sur. Anda paka-rider anda bigla na lang subok na nahulog sa Pinambo asin nagtaramping nagresulta sa kaning magsapo ng grabing tama urog na sa sayang payo pinagdadaray ni sa lugar kanda Maria Josita Hospital. Alaga din pinagdeklara nga dead na arrival kan attending physician dan sinambit ng hospital. Napagaraman pa sa investigasyon na anda duwa ang nagmamaniho kan motorsiklo asin ang biktima nga back rider ang sugot yaon sa influensya kan Abla di Pataranta kan mangyari ang insidente. Ang tsuper kan nasambit ng motorsiklo and yaw naman nga niya katamot kan mga miyembro kan Philippine National Police duman sa Banuan kan Buhi Camarines Sur. Para sa Katampin Network News, Junel Cuba, Katampi mo. Oras ko dyan matugang alas 5:28 din pagkaga sa iba pang report halingon dyan sa lawas. Pasayro ba ng jeep gadan sa aksidente sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur matapos maipit ng truck. Mike Rabito. Babalikan dito ang report na hari kay Mike Rabito. Mientras tanto sa iba pang bareta ko niyan. Okay na, nasa linya na ko dyan si Mike Rabito dapit sa sayang report. Mike! Alas na binagabawianin buhay ang sarong 47 anyos na mister na pasayro kan sarong pampasayarong jeep na biyaheng Limanan Naga Camarines Sur matapos Naga City matapos na ini ang maipit mantang nakasabit sa pinaglulunadan niya nga bihikulo. Sa report gikan sa Pamplona Municipal Police Station alas 7:40 ni aga kasudma kan mangyari ang insidente diyan sa may zona 5 Barangay San Gabriel Banuan kan Pamplona Camarines Sur. Binawag ta subot kan sarong pampasaherong jeep na pinagmamaneho ni Armando Peña 67 anyos maegom residente kan San Juan Barangay Bagadyong Limanan Camarines Sur. Nasambit ng lugar pasahero sinda Jenny Flora 21 anyos, si Herbert Rabinde 30 anyos, Elmer Brioso, Chito Mortega, Christine Joy Gata, Angel May Habanan, Ryan Bichada asin na persona ni Roderick Roselo kan ang mga ini ang nasambit ng nasa lugar lunad kan pinaglulunadan ng jeep kan basang na sana nasinda ang budalan kan nakasunod na paspas na truck gikan duman sa Cavite asin pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Edwin Panesa 33 anyos soltero residente kan Barangay 1 Poblasyon Manaplan Negros Occidental. Sa investigasyon kang respondik mga autoridad guminilid sa tinampo ang pampasaherong jeep tanganing ini ang mag-pick up nin pasahero kan basang na sana nga dumaga sa sainda ang truck na hali duman sa Cavite
ang parehong bihikulo ang papasiringon diyan syudad ni Naga kan mangyari ang insidente sa kusog kan impact ang nasambit ng biktima ang interong nahulog sa baba kan pinagulunan kaning jeep asin kan magresponde ang mga tauhan kan MDRRMO diyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur, Dumarinda pinagsabi na ang biktima ang mayo na nin buhay pinagdarapa ini sa ospital alagad talagang ang biktima ang mayo na nin buhay pagabot diyan sa Bicol Medical Center. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Balik na sa mga bareta sa Radyo Nasyonal, tinutugutan na ang mga pulis na magsulot ng patrol shirt bilang pangontra sa grabing init ng panahon. Sigun kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo, pag-aprobar na sana ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel ang hinahalat ngunyan. Sigun kay Fajardo, pigilaw man sa sibarang ini, dagos ng maporbaran ang paggamit ni mga pulis ng patrol uniform kada Martes, Huwebes, pati naman Sabado. Kasunod kani, pinapagilumdum ba ang PNP Health Service ang mga pulis na nagapatrol yan na siyertohon na parating hydrated. Asin na magparabalad sa grabing init ng aldaw. Igwa man sumot mga tauhan ang SS para kumustahon ang kondisyon ka mga pulis na naka-duty sa mga tinampo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunyan 32 minutos na magalampas ang oras na alas 5 ni magaga. Mapanagos sa mga bareta sa Kakampi Network News na panagos din na ang tabayan mga tugang live sa 99.9 WEBFM Kamsur dyan sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi naman sa partido, sinima sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Kita po na dalman sa paikasamuyang live streaming FB Live. Babalik kita sa mga bareta at dyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:41 ang oras ng unyan. Lanas na pasok. Kakampi mo. Balik kita sa mga bareta. Network News. Network News. Nagpaginumdum ka sa Suban Department of Transportation sa mga tsuper, patinawan operators sa mga public utility vehicles na igwara sa nasindang sagkod ngunyan na aldaw Abril 30. Tagaling mag-consolidate ng prangkesa sa ilalim kang PUB Modernization Program. Ito na sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil hindi papalabaon pa o iksindir ang nasabit ng deadline kang konsolidasyon sa ilot na parte kan PUBMP. Sigun sa DOTR, sa oras na magtapos ng deadline, ang gamos na PUBs na dahil nag-consolidate, ikukonsolidar na kulurom asin dadara ko pon kung mapirit ang kinalin magbiyahe sa mga tinampo. Pigdi naman, mga transport groups na dahil sinakontra sa modernisasyon kundi sa consolidation sana. Kasugma, pinunan kang grupong pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston. Ang tulog aldaw na untok pasada, tangaling kontraon ang konsolidasyon. Dahil man nakabali sa rally ang grupong Manibela, alaga nag-apilar ini kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inanyugon ang sayang puso asin na inagrangi ka mga tsuper, pati naman operators na nagugutom huli sa nasambit ng programa. Kasugma, liwat na nag-apilar sa Korte Suprema ang piston, ibang transport groups asin non-government organization na magparuwas ng temporary restraining order laban sa PUBMP. Sa 17 painang supplemental petition sa Korte Suprema, pig-questionin na ang Department Order Number 2017-011 kan DOTR na nagkatalaan kan framework kan PUBMP asin ang Land Transportation Franchising Regulatory Board Memorandum Circular 2023-051 na nagkatalaan man kan deadline kan consolidation. Tilawang doon kang grupo na ini pagbalga sa constitutional rights, sa freedom of association asin sa voluntary nature kan kooperatiba sa naram kang Republic Act Number 9250. Magi ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Trade Union Congress of the Philippines, Employers Confederation of the Philippines, Federation of Free Workers, sentro na mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, pati naman ng Philippine Exporters Confederation nangangapunan man sa gobyerno na posisyon ng PUB Modernization Program. Ulita
Dahil ini makatabang sa kabuhayan kasaralit na driver, pati operator, ka mga pampaserong jeep sa Pilipinas. Nagapuno ng Department of Transportation, DOTR, sa mga lokal na gobyerno sa enterong Pilipinas na ipautob ang Active Transport Infrastructure Program para sa mga nagbibisikleta asin man sa pedestrian. Patuyang kani na makatabang sa pagpapahaluwag sa bulos ng trapiko sa enterong nasyon. Nagtutubo ng DOTR na dakula ang tabang kan mga lokal na gobyerno asin mga magkakaligong ahensya kang gobyerno para man maimplementar ning istrikto ang bike lane network nationwide. Dakula man ang tabang ng pagkakaigwaning bike lanes sa pagdikongest kang bulos kang trapiko sa enterong Pilipinas. Naglansan ng Joint Maritime Search and Rescue Exercises ang mga Philippine Navy kang Pilipinas, Estados Unidos, asin na France sa parte kang West Philippine Sea, karagterikod na Abril 28 taon 2024. Sa kasagsagan mangganalay kang ginigimong multilateral maritime exercises kang Armed Forces of the Philippines, United States, Indo-Pacific Command, pati lamang kang French Navy na parte kan nagpapanagos na ika-39 iteration kan Balikatan Exercise 2024 sa pagkultaran kang Pilipinas sa Sinman, Estados Unidos. Sigun ki Combined Joint Information Bureau Chief Lieutenant Colonel John Paul Salgado, ang operasyon na ini parte kan mas dakulang multilateral maritime exercise kan Pilipinas kay baran na ibapang mga kalyadong nasyon sa katuyuan na mas mapakusog pa ang kooperasyon at koordinasyon ka mga ini bilang pagresponde sa maritime emergencies. Hindi man ang nagtatong dalan sa importansya kang multilateral partnership tanganing masiguro ang seguridad asin operational readiness sa West Philippine Sea na nagpapahiling sa shared commitment ka mga ini para man sa implementasyon kan regional stability asin maritime safety. Mientras tanto, kamali man sa mga barkon nakibali sa nasambit ng ensayo ang BRP Ramon Algarz asin ang BRP Davao del Sur kan Philippine Navy, ang USS Harper's Ferry kan United States Navy, pati naman ang FS Bindimir kan French Navy. Ipapapod kan Kamara de Representantes ang mga opisyal karakalis na administrasyon sa gigipon na investigasyon may koneksyon sa nai-report na gentleman's agreement sa pagkultaran ni Presidente Rodrigo o dating Presidente Rodrigo Duterte sin Chinese President Xi Jinping sa isyu ng West Philippine Sea. Sa press briefing kasugma, napot si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung sa irisay ang mga imbitaran sa gigipon na pagdangog. Sinabi ni Romualdez na nahadit ang mga miyembro kang Kamara katakod sa posibleng implikasyon kan gentleman's agreement sa diretso kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaakusaran kan China ang administrasyon Marcos na ibinibisto ang kasunduan na bilog durante kang panahon kan Duterte administration may koneksyon sa mga resupply mission sa mga soldados na naka-istasyon sa PRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa partigan WPS. Oras ko niya matugang alas 5:47. Balikan tayo mag-report, mag-aligod sa mga pagkiriba sa Luwas Live. Rider na motorsiklo gadan sa aksidente dyan sa Banwaan, Kampasakaw, Camarines Sur. Pampira ng gadan ninyo niya na aksidente. Patlaw kasi manang ini. Report na yan. Aliki Mike Rabito. Mike. Imalas na binawian ni buhay ang sarong 21 anyos na soltero na rider ni na motorsiklo matapos kini ang magkasabat ni aksidente sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa report gikan sa Pasakaw Municipal Police Station, alas 2 nin magahon kan nangyari ang aksidente diyan sa kalabaan kan Tinampo, sakop kan Zona 2, Barangay Itulan, Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Lunad sa buhot kan sa hindang motorsiklo ang biktima na pigbistong si Wilson Patropis, soltero, residente kan Nasunto, Barangay Coco, Pasakaw, Camarines Sur. Backride si Gerald Properosa,
21 anyos, soltero, residente, kan zona 5, Barangay Kuko, sa Banwaan, Manggiraray, kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa report na nagawa kan mga investigador, gikan sa sa sarong Wilma Ragay, 43 anyos, kan nagadan, sinasabi kani na lunad kan sa indang motorsiklo ang mga biktima na mayo ni na plate number, asin sindaan na pagabot sa lugar, buminangga sa metal barricade na nakapugtak sa tubangan kan Barangay Hall, kan Barangay Itulan, sa Badoan kan Pasakaw, Camarines Sur, ninyo sa bilis, asin kusog kan pagkakambaga sa metal barricade. Ang mga biktima ang parehong nagsapo ni na matinding tama sa indang magalawas, pinagdara pamangkutana sa Bicol Medical Center dyan sudad dinaga kan responding MDRRMO ambulance ang nasambit na duwang biktima alaga de ini anday nagtagal si Wilson Patropes ang pinagdeklara gadan kan mga doktor matapos na malapatan ng first aid dyan sa Bicol Medical Center. Para sa Kampi Napot News, Mike Gramito, Kakampi. Direktiba kan Chief kan Naga City Police Office dapit sa o direktiba kan PNP Chief manungod sa tattoo asin solicitation ipapautob sa Naga City Police Office. Baratangan halik kay Maiko Garcia. Maiko. Mga kakampi, ang latest sa Campo Crame, ipapasira rin muna sa review ang direktiba ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil sa pagbabawal sa mga pulis sa magkigwa ng tattoo asin dapat ipahali ini. Yan huli pa na-aproba na pala ng ordinay ni kanang pamayo pa kang pambansang pulisya yung si retired Chief PNP Benjamin Acorda Jr. Bahala nga ni Siring ang kasuguan sa itaas ipapautog ng giraray sa ibabang hanay sa payag di Police Colonel Erwin Revillon, City Director Canaga City Police Office. Kay puwan manggiraray na i-identify, ilista ang mga tattoo sa kada pulis. Kabali na dyan si mga simbolo, drawing, surat asin kung ano pang ibig sabihin ka mga nakabugtak na tattoo sa senda mga lawas. Kung kinakaipuan, bako sana si mga tattoo na nahihiling, pati si mga tago na tattoo, dapat ilista man. Mientras tanto, sa roman sa mga kasuguan, kan Chief PNP, yung pagprohibitar na paglaog sa arinman na klase ng solicitation na involve ang kwarta. Igdi sa NCPO, kadakli sa mga polis, may binabalihan na mga organisasyon o fraternity na minsan nagsusulisit ng kwarta. Sinabi man ni Rebellion na kung sakali o kung kabali sa organisasyon ng isang polis, dapat dahil magsali o i-delegate sa nasaiba na bakong polis ang paghahagad ng kwarta. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. O siya ito kanya matugang, anong nangyari kay Ivan? Iguara kitang 52 minutos magalampas ang oras na alas 5 ng pagkaga o iguana sila kitang 8 minutos antes pong pagabot ang oras na alas 6 nin pagkaga ngulyan. Sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal o diba sa mga mapagkasulinan ngunyan, mapakrudo. Lauman ang panibagong tapyas presyo sa gabos na produktong petrolyo. Ngunyan aldaw, pasado sa pagkalkulakan Department of Energy Oil Industry Bureau, masakat sa 40 sentimos sagud 60 sentimos sa magiging rollback sa kada litro kan diesel. Kinakalkulaman abuton sa 20 sagud 40 sentimos at magiging bawas sa kada litro kang gasolina. Makawat man sa 70 sagud 90 sentimos ang bigilauman na rollback sa kada litro kang kerosene. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Energy na drama ini kan medyo pagkalmado na kang karibukan duman sa Middle East. Kabali man sa saindang itinutok ng rason kang rollback, yung paghiro kan presyo ka mangini sa international market. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungkol sa Senado Nacional, ipinahayag ni Senador J. Versito na may mga doktor sa mga ospital kang gobyerno ang posibleng imbuelto sa multi-level marketing networking o ang mala pyramid scheme kan mamahalo ng bulong na gibukan sa pharmaceutical company. Siguro saya, dinulis ang networking, tinatawang kang pharma ning insentibo ang mga doktor na nagreseta kan silang bulong. Tinabandong kang senador na nakahadit ini hulita por sa conflict of interest. Kabalik naman ini sa kamabutan kang Universal Healthcare Law na baratong bulong ang dapat na
mapakinabangan ka mga namor ang Pilipino. Sa plenaryo sinabi ni Health Committee Chairman Christopher Bongo na kay puan maimbisigaran kung networking o pyramid mananggan ang nangyayari. Sabi ka senador na dapat na magabot sa puntong pagdudahan kang publiko mga doktor kung saan na mas nakakadakol. Anday man nag-aaprobitsar. Sa gibuna pagdagog kang Committee on Health, mahampangan 2 o tulong whistleblowers o resource person na matistigo kung saan kabalit digdi ang sarong pasyente. Yan manungod sa isyo kan mga bulong. 6 minutos antes magabot ang oras na alas 6, sarupang report halingon yan sa lawas. Sarama na soltero na may kasong homicide, arestado dyan sa Manuang Libanan, Camarines Sur. Report halikid Junel Cuba. Junel. Sa kulungan na ang bagsakan na sarong soltero na may kasong homicide sa Banuan, Libanan, Camarines Sur. Matapos na siya maaresto na kan tracker team Libanan Municipal Police Station bandang alas 4:30 ni na paghapon duman sa parte kan barangay Taysan si Pukot, Camarines Sur. Nakakuha ng informasyon ang tropa kan tracker team Libanan Municipal Police Station na nasiripa na ada suspect duman sa nasampit ng lugar. Tulos nagbilog ni na grupo at nasampit ng team asin na pinagpasyaran at nasabing lugar taraninda at mandamiento de arresto laban kay Alvin Serrano Pascal, 23 anyos soltero, kaanda barangay Mambulupi, Libanan, Camarines Sur. Anda korte kaanda Banuan, Libanan, nagpaluwas ng mandamiento de arresto laban sa suspect sa kaso ng homicide and suspectado. Matapos na ini base riban kan mga autoridad asin na ramalan pinagbasahan kan sa iyang mga diretso asin mada pinasamaan kan na tropa kan na PNP ang mandamiento de arresto na pinag-issue kan na korte. Mayo nang nagibo ang suspect kundi magibana sana sa mga miyembros kan PNP ang suspectado. Pinagsasabing piring makapagpiyansa sa kantidad na 120,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Nakakulong ang suspect niyan sa Libanan Municipal Police Station. Para sa Kakampin Network News, Junel Cuba, Kakampin. Thank you, Junel. Sa mga ultimurang balita sa Lado Nasyonal, 2 senior citizens na pinagtutuburan inatake ng heat stroke ang nadiskubre gadan sa Saydang Harong diba sa barangay Cristong Hari, Quezon City, Kasugmang Bagaga. Nabisto mga biktimang sinda Asuncion Castro Sancho, 62 anyos, katabang asin ang among na si Bibencio Araneta Villamora Jr. Parehas residentes kang Woodside Homes Condominium sa Doña Hemer Street, Barangay Cristo, Canasang Bitang Syudad. Nagawa sa investigasyon ni Corporal Jordan Barbado kang Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit. Nadiskubre ang mga biktima mga alas 9:15 kasugmang pagkaaga sa sinambitang residensya. Tayo manahiligan Soko Team kang QCPD Forensic Unit sa pilot ni Police Lieutenant Ray Ibol na anumang physical injury sa ginibong investigasyon sa bangkay kan mga biktima. Mientras tanto mga tugang, siniguro kan Department of Justice na mayong lusot sali ang mga individual na imbulto sa pagbabakal ng mga peking titulo kan daga. Kaso yun ka na i-report na 2 individual na pinuldahan na biyembro kan sindikato na inarestar kang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region asin Manila Police District. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, maampang sa magabat na kastigo ang mga mapapatunaya imbulto sa panluloko sa kapwa, lalo na saro ang pagkakaigwaling titulo kan daga sa pinakamagayon na seguridad kan sarong pamilya asin kan sa indang futuro. Dinakop ang 2 suspect na bilistong sinda Arnel Cunana na sin Romeo Cabansag, mientras paragos man na piglalapag aniba pa nilang kapagriba na sinda Perlita Alijo asin man Guillermo Alejo na ikipagkunan naman ng DOJ sa Land Registration Authority LRA asin PNP para mas sa pinakusog na crackdown sa sinambit ng sindikato.
Gisugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya kang gobyerno na pakusugunpaan sa ilang mga pagmamaigot ang aling labanan ang online sexual abuse, pati naman exploitation of children. Igual sa diring kakayahan ang kada ahensya kang gobyerno asing gusto kang Presidente na gamiton ninday ni tanganing malabanan ng online child sexual abuse sa nasyon. Halimbawa sa naligdi ang Department of Justice na sinugok ang Presidente na tutukan ang prosecution laban sa mga taong involved sa pang-aabuso mientras na tinawang direktiba ang law enforcement agencies na i-crackdown ang mga suspect. Mientras tanto, inaalokman kan Department of the Interior Local Government ang mga lokal na gobyerno na magpasa ng mga ordinansa na mga katabang sa reporting as in monitoring. Pinapakusugman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkipagkoordinar kan Department of Information and Communication Technology sa mga pribadong sektor, partikularmente sa telecommunication companies para matabangan ang mga autoridad sa pagsusog sa mga nasa likod kay ni. Para kay Presidente Marcos, maayo sa kultura ng mga Pilipino ang siring na klaseng gibo, kaya katuyuan niya baging legacy kan sa administrasyon na gustang mawala ang anuman na kaso ng pang-abuso sa mga aki na dapat man pinoprotehiran asin inaataman. Oras na kunyan mga tugang, eksakto alas 6 ng pag-aaga. At yan, mabalik kami sa ikalawang parte ng mga bareta sa Kakamping Network News. Ang tabayanan ng mga bareta ang halis sa mga Kakamping Radio at mga bareta halis dyan sa Ringkunada sa payakan DWEB-FM Gamso. Mga bareta maghalis man sa KM Kakampi Partido at mga bareta maghalis sa BBS-FM sa Naga City. Ngunyan na Martes, Abril 30, taon 2024. Mabalik kami at yan. Kakamping Network News. Kakamping Network News. Ini ang Kakamping Network News. Network News. Oras kaya matugang alas 6, 7 na po ng pag-aga. Balik kita sa mga baretang unyan. Sa oras na niya, aramon tala mga baretang ihatod ka mga Kakamping Radio. Ito natin mga bareta haling Ringkunada. Haling dyan sa DWEB-FM Gamsur. Kay Baran naman si Beryl Dicena. Benny. DWEB-FM Radyo Ringkunada. Kakamping mo Network News. Mabalos yun. Sa detalyas kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, on radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, magkakaiwalan sa dakulang pagharampangan, pagtitripon, pag-urulay, dapit sa Nakabuhi Residence, o ang pambansang pabahay para sa Philippine Program sa Banwa na Buhi, asin inigigibon nyo na Aldaw. Alaw na pagkahapon sa Buhi Millennium Center. Inin an ipinalwas na impormasyon kan lokal na gobyerno kan Banwa na Buhi sa liderato ni Mayor Ray Lacoste. Sigun kay Lacoste, imbitado ang gabos o rin na sa mga pre-qualified buyer beneficiaries na magatinero sa nasabi ng pagtiripon. Ninhuli tayo kung mga agenda ang dapat pag-urulayan. Enot, ang orientasyon dapat sa pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH Program, ang pagmukna nin asosasyon kan mga kagsadir harong o ang napo na Homeowners Association. Ang seremonya kan pagpunkan proyekto, partikularmente ang groundbreaking ceremony, asin iba pa mga importanteng bagay. Sigun kay Mayor Lacoste, maarabutan ang mga harangawan opisyal kan Disuda na iyon ayon sa kan gobyerno na nag-asikaso para sa mga housing projects kan gobyerno nasyonal. Mientras tanto sa kunyan, nag-aabot na sa 559 ang inisyal na listahan kan inabot mga pre-qualified buyer beneficiaries para sa inabot na Nakabuhi residents. DWEB-FM Radyo Ringkunada. Kakamping mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, nabigla, ginanakit, asin makulugan buot, kansarong taga-media matapos na sayang pangaran masabit sa Model Scam 2 o Fertilizer Fund Scam na nadiscovery kang presenteng Arriba Administration. Kasudma kaya sa pagtarama ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva kansa ng mga nadiscovering detalye. Tapit sa nasabi ng anomalya, sinabi kani na igwang sarong taga-media na kaiba sa sinasabing recipiente kan Fertilizer Fund Scam. Habukutan ng ibulgar kasudma na Mayor Olivan pangaran kan nasabi ng taga-media sa siyudad din Iriga, Alagad. Mientras na iniyao naman sana asin nagko-cover kan legislative inquiry kasudma. Sinabi ni Mayor Oliva ng taga-media, dating empleyado kan nagsarang istasyonin radyo na Good Vibes asin ini, iyo si Vanessa Tataro. Kasudma, tinawan ng pagkakataon kan Committee Bank urog na ni Vice Mayor Edsel Dimewat si Tataro na magtaram para ipabot man ang sayang gustong sabihin urog na isinabit ang sayang pangaran sa iskandalong ini.
Sigon kay Vanessa Tataro, nabigla siya kan makaibahan sa iyang pangaran sa listahan kan mga nakinabang sa 38 milyones pesos na fertilizer funds scam. Sigon sa saya, dahil lamang siya naglalaom, nagigubuhan siya ng siring ka nakalista administrasyon mientras siya naging tauhan man kay ini. Urog na ni Alfilor na iyon kag sarili ka nagsarang istasyon ng radyo. Dahil man kanina tiyos na magpabot kan sa iyang route nin boat, sabay hapot kay Madel Alfilor kung taano ta idinamay siya sa siring mientras sa siyang pag-aramasin siyang naresibi gikan sa nasabi ng anomalya. Dawa po, dapat subina, migabil na ako. Anyway, kuha po arga nabigla po ako na argan nakaiba ko san, naangaran ko san. Di ko po pinaglalauman, nagigibuan nila ako sa argade. Where in fact, naging tauhan nila ako. Kamaturan na nararaot-abot ko. Mayor Madel, taon na po, iniban ninyo ko sa adi. Da ako pakaisi, da ako nare-receive. Sabi nga ni kading mga kaibanan ko sa media, ano ta sinulo ko sana. Likintada, nangatawan ko kamo. Diyos ko, dapat ako pakaisi kadi, kamaturanan. Nararaot-abot ko, taano ko ta ginamit po ninyo. Kading issue nga di. Parte kan mga naging pagkasudman ni Vanessa Tataro. Mientras tanto, preparado man si Tataro na magtaw kan sa iyang affidavit. Mantang kasudma, ipinailing sa iya ang dokumento na sinasabing yawn ang sa iyang pangaran, asin sa iyang sinabi na palsipikado. Ang pirma, asin bako niya ining tunay na pirma. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa si Benny De Sena. Good morning. Thank you very much mga balita dyan sa Rinconada. Network News. Alas 6:11 ang oras yato ko dyan. Isunod na mga balita magaling paduman sa partido. Araman yato duman ang mga balita halis sa KM Kakampi Partido. Paduman si Rene Orillo sa partido. Yun si Nilo Tabi ini. Yes, Nilo, go ahead. Balita. Uy, mga balita gikan digdi sa Kakampi Partido. Tulong mga barangay na naman sa North Coastal Kampanwaan in Lagunoy, Camarines Sur ang naka-schedule kan Comelec Lagunoy para mangkondusaran in Barangay Satellite Registration ngunya na masulod na bulan in Mayo. Ini man naging pahayag sa Kakampi Mayors ni Mr. Arnel Anyunebo, Comelec Officer, kan sinambit ng Banwaan sa entrevista ka nakaaging aldaw. Susog sa pahayag kanin sa masunod na bulan, ipigtala ang panindaan pagkondusir kan kaparehong sa Barangay Satellite Registration sa mga barangay sa North Coastal. Ulita maray subot ang dagat asin ang panahon, asin maray man ang pagbiyahe bakong delikado. Kabalik sa mga kukondusaran kan sinambit ng aktibidad na sa primerong tulong barangay, iyon na mga barangay kan Manggugon, Gibahoy, asin man Sipako. Sigun digdi ang naglalaom subot sinda na mas madadagdagan pa ang mga nagpaparehistro sa pagkondusir ninda kan sinambit ng satellite registration, siring kan nakaagin ninda pagkondusir nina siring na aktibidad sa ibang mga barangay, urog na digdi sa mainland kaya na Banwaan ni Lagunoy, Camarines Sur. Magirumdungan naman sa primerong ERB hearing kan Comelec Lagunoy kanakaaging Abril 15. Uminubot man sa 652 ang mga bagong botante ang naaprobaran kan sinambit ng ERB hearing mantang sobraman sa 1,000 ang mga haling iskay na nalipat na sa regular voter. Yentas tanto liwat na pigpagiramdum ni Mr. Arnel Anyunebo sa mga gustong magparesto na sa aga dawa holiday as in fiesta sa Banwaan ni Lagunoy bukas ang sa indang opisina. Yentas tanto sa saropang barata sa lado lokal, labi-labi ang pasalamat ni punong barangay Bibot Bona kay Governor Luigi Villaporte asin man na Congressman Elroy Villaporte sa paragos na pagdarani ng mga kaugmahan asin man mga biyaya sa indang Banwaan, partikularmente sa Banwaan ni Lagunoy, Camarines Sur. Kasubanggi, liwat na naman na pinaugma kana gobyerno probinsyal asin man ni punong barangay Bibot Bona ang mga taga-Banwaan ni Lagunoy sa paagi na pinagkondusir man na Beer Plaza sa Barangay San Isidro Norte sa sinambit ng Banwaan. Intirong dinagsa ni na mga para umagaman nag-attender sa sinambit ng aktibidad gikan sa mandahin-lain ng mga barangay ang sinambit ng Beer Plaza kung sain ang mga performer hali mismo sa Kapitolyo Provincial ang nagpahilingkan sa indang mga performance aron kan mga para baili asin man nagkakapirang set na mga banda ang sinambit ng
aktibidad pinaggibo katakod man kaya nagraraning kapistahan kaya nabanwaan ng Lagunoy Camarensura kung sa aga masilibrar ka na sinambit ng fiesta sigon kaya punong barangay Pibot Buna labi-labi ang sa indang pasalamat asing kaugmahan ninulitan na darhan ninda naman na mga pagkakaugmaan na mga sa indang kahimanwa sa banwaan ni Lagunoy Camarensura na inot kanikan mga nakaaging aldaw mandayon-dayon ng mga aktibidad asin man mga pagbibisita ni Governor Luigi Villafuerte ang ginibo sa banwaan ni Lagunoy Camarensura nagdara ng mga minura sa na o partikularmente mga food pack sa manlain-lain ng mga households sa sinambit ng banwaan. Iyan tabi yun ang kadagdag ng mga bareta sa dado lokal para sa Kakampi Network News gikan digdi sa Kakampi Partido. Ako man si Nilo Oriana, Maray Naga. Kakampi Network News. Kakampi Network. Salamat Nilo ka mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:15 ang oras natin dyan. Isunod na mga bareta halos sa BBS FM Naga. Nasa linya ko dyan, Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pinaplanuan ngunyan kan barangay kan Mabulo Naga City na liwat na buhayon na ang dati na nga pinagapunan na water lily charcoal briquetting program sa sinambit ng barangay. Iyan tanganing mapakinabangan ana mga nakatambak na mga makina sa saindang barangay asin magkaigwa giraray nindagdaga na income o pagkakakitaan an mga residentes kan barangay kan Mabulo Naga City. Sa entrevista kay Barangay Captain na Noel Constantino, ipinahayag kaniya na taon na 2016 kana mauntok sa buot ang paggibo kan water lily charcoal sa barangay kana Mabulo ninuli kana maluyang bintahan kani. Maski na ngani may sarong dakulang kakanan sa laog kan siyudad Kanaga na regular na nagkukuha kan mga oring sa saindang barangay. Day paman subuot bastante tanganing mabakal ninda ang mga materialis na kinakaipuan sa paggibo ninda oring apwera sa makakatabang ini sa dagdag na hanap buhay kan mga barangay saro manini sa naihiling na tabang kanda barangay kapitan sa pagdanay kan kalinigan sa salog kung sain ini irregular o bihirang gibuhon kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, an ecological city iyo an simbaga sa padagos na pag-init kan panahon dai na malilikayan an padagos na paglangkaw kan temperatura kan kinabanda ninuli kan pagbabagunin na panahon sa padagos na paglangkaw ka na polusyon saro sa maray na solusyon ka na sarong LGU iyo ana ecological city o anda dakula na mga kahoy basado yan sa pahayag kana kadlagan kung sain limitaran ana padagos na pagputol nin kahoy siring man ana mas dakol na hardin na makakatabang sa pagduhol nin malinig na duros asin pagbaba nin temperatura kan kapalibutan. An mga kahoy sa gilid kan na tinampo makakatao man daanin limpoy sa mga lunadan siring man sa mga taong naglalakaw sa gilid nin tinampo makakatabang man an mga niya sa kada tag-uranda sa paglimitar nin humakan baha siring manda anda pagtabang sa makusog na paros nin duros daiman kinakaipuan na masakripisyo ang mga kahoy para man sa pag-uswag ka na sarong syudad ulit tadigdi sa namanda nagsasapo nin sobrang init asin na grabing baha ang mga namamanwaan kinakaipuan sa buot na maray na plano para mayong masakripisyo sa pag-uswag kanda syudad kana Naga tinawandoon ka na sambit ng grupo kan kadlaganda na dapat punduhon kan lokal na gobyerno ang pagparaputol nin kahoy nin hulita ini nakakatabang na maray sa parte kan kapalibutan asin man sa limpoy kan mga namamanwaan.
Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga aktibidad sa ika-122 na pagsilibrar kan Labor Day kasado na kan Department of Labor Bicol. Boyet Padere sa detalye. Kasado na ang mga aktibidad para sa ika-122 pagsilibrar kan Labor Day sa anong na probinsya kan Rayong Bicol. Sigon sa Department of Labor and Employment Bicol, magkakaigwaling kadiwa ang Pangulo. Pagsasagibukan simultaneous job fair, paggawad asin pananaw ng asistensya sa mga beneficiaryo ng tabang panghanap buhay sa satuyang disadvantaged displaced worker. Tupad program, special program for employment at of students as in government internship program. Magsasagibuman ning wala toong seminar para sa entrepreneurship as in orientation sa mga kursong pigaalok kan TESDA. Ikakasa din ang Labor Advisory Service, Labor Education as in Livelihood Service, as in Career, Vocational and Employment Counseling Service. Para sa BBS News, Boyet Paderas. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, child safety protection asin window hours sa 2024 palarong Bicol duman sa Albay, peg siguro kan DepEd Bicol. Daryl Banya sa detalye. Sigurar ni Engineer Ronald Asis, Regional Sports Coordinator kan DepEd Bicol, ang seguridad asin man proteksyon sa mga atletang nagakawat sa 2024 palarong Bicol sa apat na venue sa probinsya kan Albay, Arugan, Legazpi City, Ligao, Tabaco asin man Ginubatan. Pinahayag kan opisyal igwang window hour na pigawsunod ang Regional Sports Committee base ini sa polisiya kan sa indang opisina sentral. Ang window hour ini sa pag-ultanan nin alas 10 hasta alas 3 nin hapon, urog na sa mga outdoor games, siring man sa indoor sports na o inida akong tuda pagiraray ang init kan panahon. Apera padigdi preparado ang gabos na medical asin man DRR team sa lambang team asin man playing venues. Inasigurar man ni Dexter Season, Assistant Regional Sports Coordinator, ang tultol na supply ng tubig sa 13 Division nakabali sa palarong Bicol gikan sa anom na probinsya asin man tulong syudad digdi sa Rion. Ang tubig bako sa nanghali sa Water District kundi ang tubig na pigdadarakan team kana Bureau of Fire Protection. Sigon man ki Jason Rasal, School Sports Division, palaro Technical Management Head kan palarong pambansa Secretariat, ang gabos na rules and regulations sa palarong Bicol inibase sa ipinapautob sa palarong pambansa. Sinabi kan opisyal na lambang regional meet igwada ang best practice asin man ini pigkukopya sa siring na kompetisyon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga bagong benepisyo kan PhilHealth formal nang pinag-endorsar sa publiko. O kay Isminda sa detalye. Formal na pinag-endorsar sa publiko ang mga bagong benepisyo nagana mga miyembro ka na PhilHealth sa interong Pilipinas, igdi sa Bicol Region, nagatubang ang Regional Vice President na si Alberto Mandoreao na konsahin iyo na nagapaliwanag mapadapit sa mga bagong programa kanasampitan ng ahensya. Year anniversary of PhilHealth, what we have and what is in the future, particularly in the benefit payment. Actually, since last year, we already started increasing the benefit. It was already announced in the media that we have already increased the benefits, particularly number one is the dialysis. We have now 156 sessions from 90, naging 144. Now it's already 156 sessions. Why? Because before, when the benefit was 90 days, pagdating ng June, ubos na yan. Then we increase it to 144 days. Pagdating ng October, ubos na yan. Why not increase it to 156 session until end of December? Makakapag-avail ang mga PhilHealth members.
Parte sa na yan kan pirangga benepisyo na pinag-i-endorsar kan PhilHealth na para sa mga miyembro kan nasampitan ng ahensya. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Department of Agriculture Bicol na opisina regional yaon sa Pili Camarines Sur inilatag na ang 3-year plan para makamtan ang food security improve production sa Bicol Region. Iyan basado sa Department of Agriculture Bicol spokesperson na Lobelia Guarin. Inilatag na kada sa indang opisina ang 3-year plan kan departamento para makamtan ang pinag-aapod na food security and improve production. May 5 major roles ang opisina kan departamento kan agrikultura araw kan expand and improve available agri-fishery sector, mechanize and modernize agri-fishery production, develop and improve infrastructure, input and output production, improve and expand local and international market access. Naka-focus man ang departamento kan agrikultura sa Bicol sa papatalubo kan pinag-aapod na export commodities sa riyon arog kan pili, abaka, pineapple, asin iba pa. Ini-report man na 112% kan pinag-aapod na rice sufficiency and Bicol Region. Katunayan subuot nasa top 5 and Region 5 o Bicol Region bilang large rice producing region sa Bicol urog na sa Pilipinas. And probinsya kanda Camarines Sur pinagsasabing iyo ang top 6 rice producing provinces sa entirong Pilipinas. Asinda 60% o 65% kada rice land area digdi sa Bicol Region nagigikan sa probinsya kan Camarines Sur. Mayong ibang probinsya sa parte kan Bicol Region na nakaiba sa top 10 kanda producing rice sa entirong Pilipinas kundi sana ang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata kita sa lado lokal, dating konsyal asin abogado Miles Rakid Arroyo kan Siyudad Canaga nangapuda ng unyad sa sangguniang panglungsod kan Siyudad Canaga na maging silag sa isyu kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Nangapuda sa sangguniang panglungsod kan Siyudad Canaga si dating konsyal abogado Miles Rakid Arroyo na maging silag sinda sa mga isyu na nakapalibot sa lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Tiwala kanda publiko ang dapat isipon kan mga miyembros kan sangguniang panglungsod urog ng unyanda na subuot na igwanin na mga barata na anomalya sa laog mismo kan administrasyon kan naga. Sigun kikonsyal o dating konsyal asin abogado Miles Rakid Arroyo da iginibo kan sangguniang panglungsod an sa indang trabaho dawa na daa matamaan ninda ang Chief Executive kanda lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga dapat gibun mananggad ninda an sa indang trabaho. Nagpasalamat mahada si abogado Miles Rakid Arroyo ki Attorney Leni Robredo ninhuli ta digdi ipinaagi kaniya ang mga aligasyon na ini sa sarong surat na sarong seryosong maray na issue sa laog kan Siyudad Canaga na dapat subuot tutukan asin trataron kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan Siyudad Canaga. Sa ibong nalado, si SK Federation President Jepson Felix nagtutubod na kinakaipuan na maaraman kan publiko ang issue kan Siyudad Canaga sa pahayag sa entrevista kay SK President Jepson Felix kung sa hinapot ini manugod manda sa mga aligasyon na kung sa digding nakalamanda sa surat ni abogado Leni Robredo sa Team Naga. Sinabi kaniya na dapat subuot digdi maaraman ka na mga namamanuaan
and ano man na pangyayari sa laog kan Naga urog na may issue sa lado kan korupsyon, anomalya, bidding process kan City Hall, payula sa STL asin man SOP sigun kay Kunsyal Gibson kinakaipuan na maging silaga sa publiko ang mga naon sa lado kan gobyerno ninuli kan tiwalang ipinagtao kana sa indang mga ilihidong opisyal, dawa minor o mayor na isyo. Ini ang dapat subuot ipaaram sa publiko para matawan nin linaw asin kasimbagan ang hapot kan publiko sa isyo manungod sa korupsyon. Sigun kay Felix, dapat ining tukaron kan mga ilihidong opisyal ninhuli tamayong maluwas na aligasyon kung mayo subot nin rason. Siring man kinakaipuan manda na magkaigwanin sarong independenting grupo na kung sain ini ang nagbabantay sa lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga asin saro na digdi dapat iyo ang Naga City People's Council. Yan tabi kakamping June na ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ang Kakabuni Network News. Thank you, BBS, and sa iba pa mga kakamping radyo sa Indo mga bareta. Oras siya itong batugang. Eksakto alas 6:30 at yan mamalik kami para sa mga ultimong bareta digdiyan sa Kakamping Network News. Kakamping Network News. Aning paragos na i-promote ang talento kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur na mahatod ning onra sa enterong kinaban. Yan tinawan doon ni Congressman Elby Deferte matapos na may bulsa kan Baot Children and Youth Choir ang primerong premyo sa nangyaring 29th International Habaneras Junior Choral Contest na ginibo naman sa Torrevieja, Spain. Patandaan kang Abril 20, ang 28 miyembro kang Baot Children and Youth Choir gikan sa Camarines Sur ang naginutan sa sinambit ng international competition kung saan sinda nagbulsang premyong kantidad 3,000 na euros. Ang sinambit ng Youth Choir kan Baaw ang inot naman nagbulsa kang grand prize sa kaparehong kompetisyon sa 18th edition kani kanang talikod na 2012. Sabi ni Congressman LDB Deferte, maayo man ibang politiko sa Camarines Sur, apora kasi ng pamilya ang paragos na minasuporta sa arts and culture sa Camarines Sur. Mientras tanto, huli sa pagbalik bilang rehistradong botante kan Siyudad Naga, dahil na kwalipikado si dati Vice Presidente Leni Robredo na magkandidato ng anuman na posisyon sa probinsya arog kang gobernador. Apura yan sa pahing alkalde kan Naga, kongresista kan Tercel Distrito, asin national elected position pagabot kang Pirlian. Yan ang tigtawan linaw ni Atty. Michael Julia, election officer kan Naga, matapos na kumpirmaron kani. Ang pagbalik listo kan dating Vice Presidente sa Naga, pagalis sa pahing rehistradong botante kang Karangkang Magaraw Camarines Sur. Sigong Julia, nagparehistro si Robredo sa opisina kang Comelec kalagtarikod na Sabadong pagkahapon bilang residente kan Barangay Concepcion Pequeña. Asin ang sa imaging presinto, pagabot kang eleksyon sa Naga City Science Centrum. Ang pagbalik rehistro ni Robredo sa Naga, lalo ng pagkasugmang kang pagduda na hindi makandidato bilang alkalde kan siyudad pagabot kang eleksyon. Pero sa naglakop na surat ni Robredo na ipinadara sa mga ilhidong opisyal kan Naga, nagbulgar ka mga korupsyon sa proyekto asin pagresibir ng porsyentahe sa koleksyon kang STL Wedding sa Naga, tinawan doon ni Robredo. Nakabalik kuta sa mga opsyon niya kuta na kakandidatuhan bilang kongresista ginaray kan Tercel Distrito asin iparagos sa mga advokasya kan pinundar niyang Angat Buhay Foundation. Alagad, dahil niya pigigilid ang pagkonsiderar na ibalik ang silag na paggubernar sa Naga na luway-luway na nawawara sa rarom kandigasyon administration. Mientras tanto mga tugang, iguana nagre-resign na mga empleyado asin opisyal kan City Hall
Napigtutubunan may koleksyon sa mga kontrobersya na inatubang ngunyan kang administrasyon ni Alcalde Nelson Ligacion. Sa nako ang dokumento kan Kakampi Network News, si Rufino Perfecto Claro Recto Jr., amigo ni Michael Garcia, pamayo kang Special Project Office kan City Hall, nagsumiter ng resignation kan nagtalikod na Abril 26 na epektibo ngunyan aldaw Abril 30. Dahil man ibinugtak ni Recto ang rason kan sa pagbutas bilang empleyado asin na sa pwesto. Ang opisina na Recto, iyo ang nagdisenyo asin naggigibo ng plano ka mga proyektong pang-infrastruktura sa Naga na pigludahan pigtatasara ding halangkaw na SOP ka mga opisyal dyan sa City Hall. Sa sarupang bareta niya tungkol dyan sa Senado lokal, liwat naman ibubukas karakod kamangyaring Kaugma Festival sa mga street food vendors. Katakod ka na pigilauman na pagdagsakang ribu-ribong mga paradalan sa mga nakalinyadang aktibidades sa Kaugma Festival ngunyang taon dyan sa Capitol Complex sa Banwaan kan Pini Camarines Sur. Huli kani nangapunan ngunyan para sa concessioners kang Hot Buys Food Consign ang mga partisipantes hinahagad na magkaigwali mga unique na pagkakan, mga beverages, asin iba pang mga piling merchandise. Inoblagan man sila na magbugtak ng booth na may mga dekorasyon na colorful na may koneksyon sa Kaugma Festival. Ang paghanap ng mga concessioners, talaan sa good sa alas 12 yung pagkaunto sa maabot na Mayo 10 ngunyan na taon. Asin sa Mayo 13, i-anunsyar kung isay ang mga aplikante na makukuhasin matan pagkakataon na magdegosyo sa sarong simanang selebrasyon kang Kaugma Festival dyan sa Pili Camarines Sur. Matandaan, kadako ng mga sikat na banda na kalinyada para sa mga libreng konserto bilang parte kang Kaugma Festival ngunyan na taon. Balita sa luwas kang Pilipinas ngunyan, gana ng lampas 40 persona matapos ang pagkaraot kan dam duman sa Kinya. Nagpo ng pagkaraot kan dam huliman sa pirang aldaw na mayong patod na pagbagunas ng uran. Nadamay ang Banwaan kan May Mahui na may distansyang 60 km sa capital kan Narubi. Sigun ki Nakuro County Governor Susan Kihika, pwedeng madagdagan pa ang bilang kamangaragadaan hulita may mga nai-report na nagkataralbungan. Panagos man ang ginigimong pagkalot ka mga otoridad sa nagkataralbungan nin Laboy para mahanap ang mga survivors sa pinamparte kang Kinya kabalin na ang Kamochire asin na Kianugo sa Nakuro County. Karagtalikod na simana nasa 100 na persona na gadan kan magtama ang maiwasan na pagbaha sa sinambit ng nasyon. Sa baretang sports, liwat naghakot ang National Gymnastic Team ning tulong Bulawan, tulong silver asin duwang bronze medal sa Pacific Rim Championship na ginibunuban sa Cali, Colombia. Nagbandera sa kampanya ang Pinoy squad si Carl Edro Yulo matapos na magkana ng 5 medalya, 2 Bulawan asin tulong silver sa men's division. Nagpasikat si Yulo ang hubinatugang kang world champion asin 2-time Olympian na si Carlos Idriel para panginutan ang kabadakan tropa sa Colombia. Ini ang Kakampi Network News. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News sa mga nagkabilog na porsa kan mga kakamping radyo na sa tuwing nakaibaran sa pagkatod ng mga balita. Sindaan tabianan kita sa DWEB-FM Kamsur dyan sa Ringkunada, sa KM Kakampi naman sa partido, asin sa BBS-FM sa Naga City, asin man sa tuyang FB Live. Kaya ko sa Nadong Technical Iban Bulawan. Ako po si Jun Bernas, sagpo sa masunod yatong pag-ilibanan para ihatod ang mga baretang amay nasa ino pong mantabayaran ng sarabay sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. PBS.